mag-custom sa'yo. So, wag mong yes. Oo. So yan po, kaya ko yan nagawa kasi medyo matagal naman matagal na din akong nag-network. Kaya yan na yung naging result natin. And kahit yung family natin, nasasama natin sa mga travel and at the same time, syempre, sagot natin. Ang masarap, syempre, yung hindi mo iniisip yung budget. Yung kapag may gusto sila, tas kaya mong ibigay. Sabi ko nga, nagulat ako, sabi ko, ganito pala pag meron kang ano, no, meron kang pamilya, per meal po namin, nagre-range. Per meal po ha, per meal bawat kain, bawat restaurant, inaabot po kami ng 35 to 40K isang kainan. Ilang beses po kakain sa isang araw? Tatlo. So imagine mo kung magkano po. Bakit ganon? Eh kasi request ng mga pamangkin ko lagi steak. So, syempre bilang tita na from I Am Worldwide, responsibilidad ko po yun na papakain sila ng masarap na pagkain. No? 'Di ba? Sarap ka maging tita. So, may mga nag-a-apply na nga po. Hindi, joke lang. So, yan, no, doon kasi dumating sa point na tayo rin nakapagpa-incentive na rin tayo. So, ito yung unang pa-incentive natin sa Team MVP sa Taiwan. Yan sila. Tapos, ayan, Hong Kong. Ayan, dati tayo lang yung baliw na baliw pagka mag-Hong Kong. Pero ngayon, ayan, tayo na rin yung nagpapa-incentive. So sa Thailand, napadala na rin natin sila dyan na nakakatuwa naman kasi yung mga distributors na first time nila na mag-abroad, first time nila na makarating dyan. Ito, ang ganda dito, di ba? Sa James Bond Island. So, nakakatuwa na buti na lang na blessed tayo with I Am Worldwide. Ayan, ito soon, malapit na. So, ito yung mga sample ng mga income po natin during ng kahit na hindi ako visible sa office, dire-diretso pa rin yung income natin. And yan. So, ito yung, kumbaga, ang galing kasi sa iba sabi nila mahirap mag-ipon. Pero with I Am Worldwide po, napakabilis lang mag-ipon basta magsisipag ka. And ito yung ating latest achievement. Yan yung pinakita kanina sa video natin. Yung ating four-story yan. Kaya siya mukhang two-story lang kasi pa-slope. So yung lupa niya, mountains kasi siya eh. So yung lupa niya, dun sa likuran, mas malawak. Yung sa harapan, yung dalawa lang nakita mo. So ito, ano na to, kasya na dito, 6-car garage na to. Iba pa yung parking sa labas. Oo. So, pagka nag-meeting, core meeting, ayan, hindi mauulanan. 'Di ba? So, yan yung ating naging results. Paano natin nakuha yan? Paano mo nakuha yan, Mentor Peach? So, type nga po ng I am ready kung kayo po ay ready na sa ating topic. Type nga, I am ready. Sige. Ako ay iinom din para ready din ako sa inyo. Hindi ko malahasan masyado yung boses ko kasi kanya tinry ko ng full force. Ang nangyari nagkanda ubo-ubo ako. Ha? Kaya manihahon, mahinahon lang yung gagawin kong pagsasasalita. Ha? Hindi ko magagawa yung gigil. Ha? Iinom lang ako. Okay, game tayo. So ito yung ating topic. Yan. Mindset and characteristics of a top earner. Yan yung pag-uusapan natin. Bakit ko tumatawa, Mentor Franz? Nakakatawa ba yung mukha ko dito? Mga ang saya-saya ko dyan, di ba? So, bakit ba gusto natin ng mindset? Tsaka ng ano ba yung, bakit gusto nating malaman kung ano yung tamang mindset at characteristics? Yan. Kasi, gusto natin ng buhay ng mga top earners. Tama ba ako doon? Andyan yung inyong mentors. Ayan, sila Mentor Aryan, Mentor Mike, di ba? Andyan sila. And kitang-kita nyo naman yung sarap ng buhay na meron sila. Si Mentor May, ayan, sila Mentor Jonathan, Mentor Sol, which yung ganda ng buhay na yan, ang magbe-benefit, hindi naman tayo lang. Ang magbe-benefit talaga dyan is yung mga loved ones natin. Ang magbe-benefit talaga dyan is hindi naman, sabi nila, ay nako, network marketing, ano siya, masyado silang ano, mukhang mga material na bagay. Nakafocus sila sa kotse, nakafocus sila sa bahay, mga kung ano-ano, mga pera-pera.
Hindi po. Ang focus talaga natin is yung quality time with family na hindi mo naman yan makukuha unang-una sa lahat kung wala kayong bahay na maayos. Hindi mo yan makukuha kung wala kayong income na maayos. Hindi mo yan ma-achieve kung halimbawang naghihirap kayo. 'Di ba? So, ibig sabihin po, kaya ganun lang sa atin, sa business natin. Hindi yun yung pangarap talaga ng mga tao. Yun lang yung tool para maibigay dun sa pamilya natin yung magandang buhay. Paano mo i-suspend yung vacation, yung Pasko? Wag na nga lang yung vacation eh. Yung araw-araw na buhay na hindi mo kailangan humingi ng bakasyon. Alam mo yung ganon? Dahil sa sobrang ganda ng buhay ninyo, parang araw-araw bakasyon, araw-araw holiday. Sino gusto ng ganong buhay? Ako talaga, yung mga top earners, kung alam nyo lang, ganun po ang buhay ng mga top earners. Akala mo araw-araw holiday. Kaya nga, yung iba nagse-celebrate lang kapag ka February 14, nagse-celebrate lang pag Pasko. Ang mga top mentors po hindi kaya nilang mag-celebrate kahit araw-araw. Pansinin niyo yung mentor niyo, laging nasa beach. Oh, 'di ba? So, paano natin makukuha yung ganyan? So, ito po, unang-una, kailangan meron kang CEO mindset or 001 mindset. Sa madaling salita po, yung negosyo, may nakapagbanggit na sa'yo nito, uulitin ko ulit sa'yo. Yung negosyo po, ikaw po yung may-ari ng account. Yung negosyo po, sa'yo nakapangalan. Yung negosyo po, kailangan po mapatakbo mo ikaw mismo nang hindi ka nagre-rely sa kahit sino. Yun po ang ibig sabihin ng 001 mindset. Hindi ka po dependent sa mentor mo. Ibig sabihin, nakalagay sa ating mga ID, independent distributor. Kahit na wala sila, dapat kaya mong gawin yung negosyo. Kailangan komportable ka kahit mag-isa kang humahataw. Kailangan kahit mag-isa ka, committed ka. Hindi yun dahil mag-isa ka, titigil ka. Tandaan mo, lahat ng mentors nag-start mag-isa. Walang nagsimula dito na isang batalyon na yung dala. Automatic nag-start mag-isa hanggang sa nag-invite. So, kapag ka meron kang 001 mindset, sa madaling salita, alam mo kung anong gusto mong gawin sa grupo mo, alam mo kung saan mo gustong dalhin yung grupo mo. Siyempre, it requires yung ating belief na 101%. It requires na ikaw mismo naniniwala ka dun sa vision na pinakita sa iyo ni Lord. Ikaw mismo aware ka sa napipicture mo, kumbaga napipicture mo yung magandang buhay na sinasabi ng mga top mentors. Hindi siya kailangan i-insist sa'yo. Hindi siya kailangan na parang ipagpilitan sa'yo kasi para sa'yo yon. Okay? So, ito yung binanggit ko kanina, yung delayed gratification. Ibig sabihin lang, kapag kasi meron kang sarili mong negosyo, ikaw, hindi ka yung para bang lagi kang ganito. Kapag employed, pansinin niyo, hindi ko sure kung ganito lahat ng employed, pero majority sa observation ko, ang employed, pag ang pasok niyan, 8:00, tapos ang uwi niyan, 5:00. Normally, pagdating ng 4:30, ano na yan? Excited na yan. Nag-aayos na ng gamit yan. Naglilikpit-likpit na. Pagdating ng 4:30. Pagdating ng 5:00, nandun na yan sa bandy clock. Excited na excited ng mag-out. Kumbaga, ayaw nila na lalagpas hanggang 5:00 yung trabaho nila. In short, nandun lang sila because they are being paid by money. Gusto lang nilang kumita ng pera. So, kapag ka daw tayo, negosyante, at ikaw ay nasa network marketing, may 001 mindset, hindi pwede na ang commitment level mo, gusto mo kumita ng milyon-milyon, pero ang commitment level mo ay parang isang empleyado na laging excited umuwi, na laging excited mag-holiday, excited magbakasyon. Hindi pwedeng ganon. Kailangan kung ikaw nagnenegosyo, first in, last out. Kasi sa'yo yung negosyo eh. Hindi ka yung parang laging nakatingin sa oras.
Sa madaling salita, kung halimbawang merong meeting, nagpa-meeting ang mentor mo, huwag ka tingin ng tingin sa oras kasi para sa inyo yung meeting, para sa negosyo mo yung meeting. Merong mga talks, o kailangan, willing ka. Halimbawa, yung iba, ay, mens, ano daw ang oras eh, 8 p.m. eh. Pwede ka pa ba? Ay, mens, yung iba kasi 1 a.m. eh. Sa abroad kasi, pwede ka pa ba? So, kailangan, flexible ka pagdating sa ganun. Wala kang makikitang negosyante na, ay hindi, ano lang ako, pasensya na, ganito lang yung time ko. Wala kang makikitang ganun kasi aware sila na kanila yung negosyo. Pag sinabing 001 mindset, kailangan yung work ethics mo, hindi pang empleyado, kailangan pang negosyante. Naiintindihan po? Okay. So, balik natin. Ayan. So, hindi rin pwede dito yung dahil mag-isa ka na lang or halimbawa tatlo na lang kayo tapos yung dalawa hindi pa marunong. Halimbawa, inabutan ka ng attrition, ganun. Hindi pwede yung, ay, wala naman nangyayari sa akin dito, tigil na lang ako. Hindi pwedeng ganun. Sabi dito, leadership responsibility. Responsibility. Yung nasa ilalim ng organization mo, responsibility mo yan. Ibig sabihin, kung saan mo gustong makarating, kailangan madala mo sila doon. Sabi mo, men, 001 mindset, hindi dapat nakadepende sa mentor. Bakit yung downline ko, parang ang dating dyan nakadepende sa akin? Ayan. So, ganito po. Lahat po tayo, before we become a leader, we are all followers. So tayo, nakasunod tayo sa mentor natin, pero we are also responsible para dun sa ilalim ng organization natin. So imagine an organization wherein everyone is a leader. Isipin mo yon. Kung bawat isa, leader, bawat isa, hindi lang sarili ang iniisip, imagine mo kung gaano kalakas yung organization na yon. 'Di ba? Kaya lahat tayo tinuturuan na kailangan maintindihan mo yung negosyo mo. Sa'yo yan, hindi yan kay mentor. Yes, as a team tayo humahataw, pero iyo yan. Kaya kailangan kung paano yung work ethics mo pang negosyante. Have a vision dun sa saan pupunta yung negosyo mo. Okay? So everyone wants the comfortable benefits of being 001, but not all wants to do the responsibility, fits, workload, commitment, kaya not all 001 succeeds. Yung iba, nagko-quit. Alam niyo sa I Am Worldwide, ang unang mga naging 01, ako at saka si Mentor May. Pero, hindi lang kami yung mga naging 01. Madaming mga naging 01 si I Am Worldwide. Maraming mga networker ang lumalapit sa kumpanya, tapos sasabihin nila, um, ano ako, magaling ako, may 10 years of experience na ako, ganito, ganyan, may 15 years of experience na ako. So, gawin nyo ako na ano, na 01 na lang para walang ang ibang mentor, ganito, ganyan. Gusto nila na may direct sila na connection sa may-ari, yung nakakausap nila yung may-ari, gusto nila yung may mga ganun. Pero, pagdating sa traits, sablay. Ano ibig sabihin ng sablay? Yung kapag tumigil ng kumita, yung ilalim ng organization or sila mismo, nawawala. So, hindi pwede yung ganun. Kailangan, responsibility mo, nandyan yung grupo mo, be responsible dun sa organization mo. Hindi pwede na, konti yung income, konti ganito. Quit na ako, hanap ako ibang kumpanya, may mali yata sa kumpanya. Hindi siya ganun. 001, kailangan mo hanapin. Hanapin mo, ano kaya yung things to improve? Pagdadaanan natin yan dito sa next slides natin. So, pag sinabing 001, hindi po title. Pag sinabi pong 001, ito yung pagsisilbi mo sa grupo mo. Pag sinabing 001, ito yung vision mo para sa grupo mo. Sa madaling salita pala, pag sinabing 001 mindset, hindi to para sa sarili mo, para sa grupo mo. Ganun po ang 001. So, anong sabi? Mindset and characteristics of a top earner.
So, hindi ka necessarily na kailangan ilagay, tanggalin sa ilalim na yung mentor Aryan, tapos magsi-01. Hindi po. Ibig sabihin lang nito is kung paano ka mag-isip para kang mentor May, para kang mentor Peach, para kang mentor Aryan. Ayan, yung core ng Team Blast, may 001 mindset. They are responsible para sa nasa ilalim nila. Nakuha po? Are you guys learning? Okay, next natin. So, syempre, kapag ka nasa negosyo ka, kailangan talaga problem solver ka. Pero, ang matindi talaga niyan is lalo na kung halimbawang nasa networking ka. Bakit? Kasi po, maraming mga tao ang hinahandle natin. Hindi lang to isang tao lang. Very important na maintindihan natin dito na normal ang problema. May mga tao nagkukwit sila dahil nagkakaproblema sila. Hindi nila naiintindihan, again, ang problema, part yan. Habang buhay ka, may problema ka. Malabo po na hindi ka magkaroon ng problema habang buhay ka. So pag nawalan ka ng problema, ba na stress na, ang dami-dami namang issues dito sa grupo to, ang daming problema, ganito, ganyan. Tandaan mo, buhay ka kasi. Pagka mawala yung stress, wala ka ng downline. O, di ba? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Merong problema pero may mga downlines? O yes, tatanggalin ni Lord ang problems pero wala ka na ring grupo. Ano? So, ganun lang naman yon. So, sa kahit saang negosyo, meron diyang mag exist na problema. Ang problema, tignan mo siya as challenge. Huwag mo siyang tignan as problem. Ano ibig sabihin ng tignan mo siya as challenge? Ibig sabihin lang, para sa akin, pagka nagkakaroon ka ng challenges, problems in other people's terms, ibig sabihin lang, may mga bagay ka pa na hindi alam. Kaya ka na-challenge. Pero once nalaman mo yung bagay na yon, hindi ka na ma-challenge kasi nalagpasan mo na. Tama ba? So, kapag meron ka ulit, the next month, bagong join ka, ang problema mo, paano mag-handle ng objections, yung mga negative ng paligid, yung mga ang tawag doon, yung mga rejection ng kamag-anak, yung mga negative na sinasabi ng mga loved ones. So, pag bago ka, yun ang mga problems mo. Ngayon, masasanay ka. Pag tumagal ka ng 1 taon, tanungin ko, may mga 1 year na member na dito, tama? Until now ba? Na-hurt ka pa kapag ka may nag-negative? Until now ba? Kapag may nagre-reject sa'yo, na-hurt ka pa ba? Do you consider it as a problem or do you understand na baka kulang lang yung pag-educate ko sa kanila about the business o baka hindi pa nila tamang time. So, kung mapapansin mo, di ba, kung 1 year pataas ka na, 6 months pataas ka na, yung mga binanggit kong problema na yon hindi mo na problema. Tama ba? Di ba? So, ibig sabihin, ganun lang talaga. Meron at merong designated challenges sa bawat panahon natin sa pagne-network. Iba ang designated challenge sa mga first 6 months member. Iba ang designated challenge para sa mga 2 years na, 3 years na, 5 years ng member. So, we call it a challenge. It doesn't mean that you don't get what you want. It doesn't mean na parang hindi okay yung nangyayari. It doesn't mean that you are a failure. It doesn't mean that you are failing the business. No, the business is just challenging you. Yan lang yon. Sina-challenge ka lang niya for you to grow more, for you to level up more, for you to understand more yung mga bagay na dating hindi mo alam. Hanggang sa malaman mo, magne-next level ka ulit. Natural may challenge kasi lahat tayo, hindi natin alam lahat ng bagay sa simula. Agree? So nalalaman natin yung mga bagay-bagay pag natututunan na natin. Saan natin natututunan? For every challenge that we have, we learn new things. Okay? So,
Ang problema lang, maganda na yung mindset mo, no? Alam mo na pag may problema, china-challenge ka lang, meron lang tinuturo sa yung di maganda. I mean, sorry, may tinuturo lang sa na para gumanda yung buhay mo, may tinuturo lang sa para umayos yung organization mo. Ganun lang siya. Ngayon, ito yung mahirap. Ang mahirap is yung kapag you make yourself the issue. Yung kahit anong gawing tulong sa'yo ng mentor mo, lagi kang may naiisip na problema. Meron akong videographer. Wala naman siya dito. Sige, kukwento ko siya. Hindi niyo siya kilala. Hindi siya taga-I am Worldwide. Ah. Meron akong videographer before. Itong videographer na to, mabait at saka skilled. So dahil mabait siya at saka skilled siya, gusto ko siyang tulungan. So, hindi siya makapag full-time sa akin, meron pa siyang trabaho. Kasi hindi niya pa kaya na i-full-time dahil syempre may family siya na binubuhay. So sabi ko sa kanya, oh sige, sige, start lang muna tayo ng part-time. Walang problema. Gamayin mo muna. Kapag medyo nagamay mo na, tingnan natin kung paano yung flow. Tulungan kita na makapag full-time para at least may time ka rin sa family mo. Di ka mahirapan. Di ang ganda nung usap namin na yun, ano? Di tuwan-tuwa siya. Ngayon, may one time, papaset ako sa kanya ng video, mag-ano kami, mga pang post-post. Sabi niya, ay ma'am, sorry, yung camera kasi na kailangan ko, hindi available dun sa ano, nirerentahan ko. So, it turned out, wala pala siya kasi nung sarili niyang pang video. So, nagre-rent lang siya kada may racket siya. So, sabi ko nga, gusto ko na long term siyang makasama, gusto ko siyang matulungan. So, sabi ko sa kanya, ganito na lang, bilan na lang kita ng camera. Ah, bilan na lang kita ng camera. Tapos, ano na lang, yung sweldo mo dapat gawin natin 50%. 50% ibabayad mo dun sa camera para sa'yo yung camera, hindi sa akin. Tapos, magagamit mo kung halimbawa may ibang mga magpagawa sa'yo, o di magamit mo pa din, di ba? Hindi siya exclusive sa akin lang yung camera. So, sabi ko, sige, 50%. Tapos 50%, makukuha mo yung sweldo mo. So, yun yung naging deal namin. Tapos sabi ko, ano, bumili ka na ba ng camera? Ang reply sa akin ay, ma'am, ang hirap kasi, ang dami kasing ano, ang dami kasing mga model. Hindi pa ako makapili nung ano, ng mga tamang model. So, nakalipas yung isang linggo, finalo up ko siya. Sabi ko, ano, nakabili ka na ba? Kailangan mo ba? Siyempre, baka wala siyang cash. So, tinanong ko, saan ba yung bank account mo? Sisend ko na sa'yo yung pambili para makabili ka na. So, lumipas na yung isang linggo, finalo up ko siya. Hindi niya fino-forward sa akin. Sabi niya ganun, ma'am, kasi ano mahirap na may utang na loob, may ganito, may ganyan. Sabi ko, tinutulungan ko na nga. Baka ma'am kasi pagdating ng panahon, ganito, ganyan. Ang dami niya na agad na naisip na future problems. Yung una doon, ma'am, ang hirap, baka may utang na loob ako sa'yo, ma'am. Ang dami kasing mga klase ng camera. Hindi ako makapili kung ano. Tapos, ay ma'am, kasi baka mamaya masira ko yung camera, tapos magkaroon tayo ng problema. Tapos, ay ma'am, kasi baka may racket ako sa iba, hindi ako pwede pag pinatawag mo ko, tapos sumama loob mo sa akin. Sabi ko, ha? Ha? Yun talaga yung sabi ko sa kanya. Talaga sabi ko, ha? Ano mo naisip yung mga ganyang bagay? Tinutulungan nga lang kita. Gusto ko makapag full-time ka, ganito, ganyan. Oo, tama ka doon, no? Advance mag-isip. So sabi ko, huwag mong isipin yung mga ganong bagay. Kasi ang iniisip ko lang is kung paano ko mapapadali yung trabaho mo para sa'yo. Sabi ko sa kanya ganon. So, hanggang sa sabi ko, gusto mo, mag-resign ka na. Tapos, ano na lang, magkano ba yung sweldo mo dyan? Tapos, yun na yung maging sweldo ko sa'yo monthly. Sabi ko sa kanyang ganon. So, kumbaga, lahat binibigay ko na solusyon. Kasi, ba't ko sinabi na mag-resign siya? Kasi may one time, sabi niya, ma'am, pasensya na, wala kasing aalaga sa anak ko. Single dad daw kasi siya. So sabi kong gano'n, o di sige mag-resign ka na lang. As magkano ba yung sweldo mo dyan? Eh maliit lang yung sweldo niya. Nung sinabi niya sa akin, ako nang bahala dyan. Yan na yung magiging income mo sa akin monthly. Sabi ko sa kanya gano'n. So to cut the long story short, hindi na siya yung videographer ko. Kasi nga, sumakit na yung ulo ko. Kasi sa lahat ng bagay na lang na susolusyonan ko, may isasagot siyang ano, may isasagot siya na dahilan.
Hindi pa man nangyayari yung isang bagay, ang iniisip niya agad yung hindi magandang mangyayari. Instead na i-take niya yung opportunity, instead na makita niya yung positive about dun sa situation, nang iisipin niya yung baka hindi maging okay. So sa atin, mga mentors, may mga ganyan din. Oo, hindi lang natin napapansin. Halimbawa, 'di ba, minsan may nagtotok, o ba't hindi mo pinush mag-jade yung talk mo? Kaya naman niya. Eh kasi baka masisi ako pag hindi nag-mover. Aray. Bakit hindi mo ba't hindi mo pinush na mag-jade? Eh kasi baka mamaya pag di bumalik yung puhunan, masisi ako. Aray. 'Di ba? May mga ganong mga tao. Bakit ayaw mo mag-first car? Eh kasi baka mamaya hindi ko kayanin yung monthly. Bakit hindi mo hinit yung incentive? Hindi ko na hinit, baka mamaya mahit ko, wala akong parking. Ay! Joke lang. So, mga mentors, ang point lang dito, kapag daw nagkaroon tayo ng challenge or problem, always focus on the solution. And then, if you will focus on the solution, huwag kang magbe-bend masyado, mag-overthink nang isipin mo yung mga negative na mga what ifs. Alam mo, marami kasi ang tao, ang iniisip na what if, yung negative. Try mo isipin yung kabila lagi. What if hindi mag-workout? Isipin mo, what if mag-workout? Example, meron ka isang downline. Yung isang downline na to, kaisa-isang downline mo na lang. Meron siyang patok, kaso yung patok niya nasa Nueva Ecija. Example, wala ka namang trabaho, full-time ka dito. Tas ayaw makipag-Zoom. Sabing ganon, ano daw talaga, makoneksyon. Oh, pupuntahan hindi. Puntahan mo na. Wag mo nang isipin yun. Ay, baka mamaya pagdating ko dun, negative. Ay, baka mamaya pagdating ko dun, di naman ako i-entertain. Ay, nako, baka mamaya pagdating ko dun. Wag yun. Dun ka lagi mag-incline sa positive. So, ang isang sikreto sa isang malaking organization, hindi mo yan mapapalaki kung sa maliit pa lang, mali ka na mag-isip. Kailangan maliit pa lang, positive thinker ka na. Kailangan ang thoughts mo gearing towards positive things. Wag kang mag-visualize ng negative. Alam nyo ba na merong ginawang scientific um anong tawag doon? Experiment. May ginawang experiment yung mga scientist. Tinry nila na merong dalawang klase ng athlete. Yung isang athlete, every day, physically siyang nag-exercise every day. Halimbawa, siya ay nagbe-baseball. So physically, kung ilan yung swing ng bat, yung kailangan na ganun, everyday ginagawa niya. And then may isang athlete naman na ginagawa niya rin yung exercise pero sa mind niya lang. Sa mind niya lang. Alam niyo ba na pareha sila na nag-improve kahit na yung isa, yung exercise, ginawa niya lang sa mind niya. Ibig sabihin po, very powerful ang mind natin. Hindi pa man nangyayari sa'yo, pero kapag lagi mo palang iniisip yan, dun ka papunta. So, be careful. Kapag pala negative lagi ang laman ng mind mo, dun ka papunta. Pero pag laging positive ang laman ng mind mo, dun ka papunta. Kumbaga, hindi mo napapansin, akala mo walang nangyayari. Pero nagugulat ka na lang, what you think you will reap. Totoo po yun. Hindi pa man natin nasasabi, hindi pa natin na-act out, nasa mind pa lang natin, yun na yung i-reap natin. Naka-encounter na ba kayo ng tao na, alam mo yung sobrang, sobrang mag-isip ng negative sa kapwa? Na-encounter na kayong ganun. May mga ganun di ba? Pero ano lang naman sila. Yung kumbaga ma-precaution lang sila. Hindi nila intensyon maging masamang tao. Pero pansinin mo, yung mga tao na ganun mag-isip, sila yung maraming na-experience na negative, sila yung madalas na naloloko, sila yung madalas na naiisahan, etc. 'Di ba? Kasi yun yung laging laman ng utak nila. So, naa-attract nila.
Kaya very important pala para hindi dumami ang problema mo. Dun ka sa solution tumingin. Be a solution-oriented person. Pagka nagkaroon ka ng challenges sa pagpapalaki ng negosyo mo, pagpapalaki ng mga downlines mo, ang titignan mo lagi is ano ang pwede kong gawin para ma-improve yan? Ano ang pwede kong gawin para hindi na mangyari yan? Ano ang pwede kong gawin para mas tumibay yung relationship ng grupo, hindi na mangyari yan. Ganun lagi. Hindi lagi na pag nag-usap-usap kayo, pag-uusapan ninyo problema, sino may kasalanan? Ikaw kasi may kasalanan. Si mentor ganito kasi. Sa totoo lang, kung hindi naman kasi pinagawa ni mentor Ayan sa akin yan, hindi naman mangyayari sa akin yan. Kung di ako pinush ni Coach Mike, wala akong ganyang problema. Ayan. Alam niyo po ba na isang sign ng isang taong unsuccessful is blaming other people? Kapag ka hindi ka responsible sa sarili mong actions and you keep on blaming other people sa mga nangyayari sa buhay mo, that's a sign. That's why you are not successful because you keep on blaming other people. Kaya pag may nangyayari sa'yo, delete mo na yung pag-blame. Automatic ang mindset gear towards what can I do para umayos? What can I do to fix this? Ganun lagi. Okay? Are you guys learning? I hope you are learning, no? Ayan. So next natin, ano pa yung kailangan natin na trait para makabuo tayo ng malaking grupo sa ating organization. Wait lang, bago ako mag-move forward doon. Kung mapapansin mo dito, tingnan mo, may bata, nag-a-addition siya, 'di ba? So, ang problem solving kasi, it's a skill. Hindi siya personality, hindi siya ano, it's a skill. Nakalagay dito, problem solving skills. Halimbawa, ikaw, mag-aral ka ng mag-aral ng addition every day. Yun yung karirin mo. Saan ka gagaling? Addition sa math. 'Di ba? So kapag halimbawa naman ang finokus mong aralin, science, saan ka gagaling? Solar system, dun ka gagaling. So sa atin po, sa negosyo natin, ganun din. Kung saan ka mag-focus, dun ka gagaling. Yun nga lang, ang maling mindset, pag nagkakaproblema, may mali, itigil na natin to. Tanggalin niyo po yun. Ang tamang mindset po, pag nagkakaproblema, may mali, itama natin. Pag may mali, hanapin natin ano yung source. Pag may mali, ano ang i-improve natin? It's a skill. Kasi karamihan ng tao, kapag ka may mali, the option na kailangan nilang gawin is to quit. So, hindi pwedeng ganon kapag nagne-networking ka. Okay? So, time is very important. Yan. Sino dito yung 3 years na, huwag ka na maggas ng kamay, pero wala ka pang sports car. Ang dami niyan, no? Excuse me. Ang dami niyan. Pero hindi ko kayo inaaway. Wait lang. May paparealize lang ako sa inyo. Ha? Hindi ko po kayo inaaway. Time is very important. Sabi dito, the bad news is time flies. The good news, you are the pilot. Di natin pwedeng sisihin na 3 taon na ako, wala pa rin nangyayari. Ganun talaga eh. Hindi po. 3 taon na, wala pa rin nangyayari kasi baka wala tayong binabago. Wala tayong binago simula nung nag-join tayo. Ayaw nating magpabago ng utak sa mentor natin. Ayaw nating magpabali ng mga paniniwala natin sa mentor natin. You keep on insisting what you know. You keep on insisting what you want. So the moment na maging ganun ang mindset mo at hindi ka nakikinig sa mentor mo, magugulat ka talaga, time will fly, wala ka pa ring result. Kaya time is very important pa man din. Bakit? Siyempre, we can never return that. 'Di ba? So, dito po sa negosyo natin, hindi pwede na nakafocus ka sa production ng kabilang team. Hindi ka pwedeng nakafocus sa production ni mentor. Hindi pwede. Sabi dito, minding of your own business. Sabi kanina sa 001, ikaw,
Ang kasunod nun, sa minding of your own business, ikaw pababa. Marami pong tao na distributors na nauubos ang oras nila kakatingin sa Facebook. Uy, ito grabe yung production nito. Uy, grabe ito yung ganito niya. Ay, grabe si mentor ganito. Ganito na yung nangyayari sa buhay niya. Ano kayang ginawa niya? So, everyday, maraming mga mentor ang nagpo-post na meron silang resultang bago. So kung ikaw, ang gagawin mo, kada may mentor kang makikita na may resultang bago, tas aalamin mo lagi kung ano yung ginagawa nila, wala ka ng focus, wala kang mamamaster. Kaya ang sabi dito, minding of your own business. Ibig sabihin, pag nakipag-usap ka sa mentor mo, ito ang plano ninyo, ito ang plantilla na kailangan nyong gawin, ito yung schedule ninyo, nakalatag na, focus ka na doon. Huwag ka nang, ba't sa ganitong team may ganito? Ba't sa ganitong team may ganito? Huwag ka nang gumanon. Oo, hindi mauubos yan. Hindi naman kasya sa lahat ng calendar, lahat ng ginagawa ng team. Yung mentor mo, pinili niya na ano yung kailangan para sa grupo ninyo. Susunod ka na lang. Minding of your own business. Oo, meron kasi, dami pagka sa office, madaming mga, nagugulat ako, nakakarating kasi sa akin, marami yung mga ganyan. Mga nagkukwentuhan sila, tapos ang pinagkukwentuhan nila, maganda naman, positive naman kasi yung mga pay ini ganito, pay ini ganyan. Yun nga lang, hanggang gano'n na lang. Puro usap na lang ng gano'n. So, hindi pwedeng gano'n. Kailangan, mag-focus ka. Paano mo palakihin yung negosyo mo? Huwag mo i-focus yung bakit yung crossline mo nahatakan, bakit yung crossline mo di pa successful, bakit yung dalawang mentor na to magkaiba yung strategy. Yung gano'n, marami kasi yan eh. Bakit si mentor A, ganito yung ginagawa, o successful naman. Si mentor B, eto yung ginagawa eh. Kaya yan hindi successful eh. O pinagchismisan mo pa yung dalawang mentor. Huwag mo nang pakialaman yun. Minding of your own business. Okay? Bawal ang chismoso at chismosa sa I Am Worldwide. Mind your own team. Oh, gets po, Team Titans. Next natin, no time for drama. Isa yan. Marami sa atin, ganyan. Nasa stock, ayan. Hello, team. May mga Team GGS ba dito? Team GGS, no time for drama. Marami kasi ang nangyayari, barkadahan. Ano ibig sabihin ng barkadahan? Magkakasama kasi kayo. So, syempre, kung magkakasama kayo most of the time, may mga oras na hindi nyo ginagawa yung negosyo, anong ginagawa ninyo? Chismisan, kwentuhan ng kung ano-ano. Kinagkukwentuhan niyo si mentor ganito, si jowa ni mentor ganyan, o naghiwalay na si mentor ganito. Tigilan mo na yan, sayang sa oras yan. Ha? Hindi yan makakatulong sa'yo. Tsaka syempre, personal life yan ng mga bawat isa. Gusto mo ba ikaw, pagchismisan ka rin namin? Ha? Pag magmi-meeting kaming mga mentor, ikaw ang pagchismisan namin. O, di ba? Hindi mo gusto yon. Nakakita ka na ba? Meeting ng ABC, o, di ba? Pangalan ng sa Blast. Meeting ABC, ano ang pinag-usapan nyo, Mentor Aryan? Pinag-usapan namin yung love life ni Mentor ganito, tsaka love life ni Mentor ganyan. Nagtataka nga kami, bakit ganito, ganyan, ganyan. Tigil-tigilan nyo yan. Kasi yung mga top mentors nyo, pag nagmi-meeting, ang pinag-uusapan, how to improve your team. Ang pinag-uusapan, anong magagawa natin para mas lumakas ang Team Titans. Ganon ang pag-meeting. Huwag kayong mag-meeting ng pag-uusapan nyo ibang tao. Klaro po, kasi sayang po sa oras yan. Marami po ang nasasayang ang oras na uubos kakamarites. Kabisado nila kung sino na po ang bagong mga nag-break. Ano? So, time is very important. No time for chismis, no time for drama. Ano means yung no time for drama? Hindi naman kami nanonood talaga ng mga drama-drama. Totoo naman, hindi yun yun. Ibig ko siyang sabihin, halimbawa, yung mentor mo, no, nagkaroon kayo ng hindi pagkakasunduan. Example lang naman. Halimbawa, meron kayong hindi hindi naging okay eh. O, wala na yung tampo-tampo. Kasi alam mo yung mentor mo, wala nang, pagka natapos na yung conversation ninyo, wala na sa isip ngayon kung ano man yung di mo magandang ginawa. Or siya man, kung siya man yung may hindi magandang nagawa, wala na yun, automatic. Kasi ang top mentor, pag mag-isip yan, pagka yan makakatulong sa organization niya, bibigyan niya ng oras. Pero ang top mentor, pag alam niya na hindi makakatulong yan sa organization niya, wala yung space sa utak. Walang space yan. Kaya pagka ikaw, meron kang hanash
na sinabi sa mentor mo, nasabi mo na, napag-usapan nyo na, after nun, di niya na maalala yun. Wala na yun. Kaya ikaw, wag ka na yung magtampo-tampo pa, wag ka na magpa-hard to get, sayang pa sa oras yun, yung gusto mo, susuyuin ka pa ni mentor. Oo, tigilan natin yung mga ganun. Minsan yung mga ganun, yung mga lalaki pa. Sorry na. Minsan, mga ganun, yung lalaki, may mens ka ba? Wala ka namang mens. Bakit ganon? Yung mga kalalakihan po natin dito ha, wala kayong mens. Umayos kayo, wala kayong karapatan magtampo. Okay? Para sa mga babaeng may mga hormones. Oh, yung mga kababaihan pong may hormones, mas matibay po ang brain kaysa hormones. Nasa taas po yung brain. So kapag nakapag-usap na kayo ni mentor, wala na. Stop na yon. Wala nang drama-drama. At tigilan po yung mga pagpaparinig, ha? Please lang. Pag taga-I am worldwide ka, hindi pwedeng nagpaparinig ka sa Facebook. Ang Facebook mo, hindi yan hingahan ng sama ng loob. Ang Facebook mo, pang-market mo yan. Okay? Hindi pwede yung mga ganun-ganon. Pag napag-usapan na, okay na. Learn to forgive, learn to forget. Tanggalin mo sa mindset mo yung I cannot forget. I can forgive but I cannot forget. Ay, tigilan mo yan. Mali yun. Lagot ka kay Lord. Gusto mo ganun sabihin sa'yo? Sa lahat ng mga kasalanan mo kay Lord, sasabihin sa'yo din ni Lord, sige, patawarin kita pero di ko makakalimutan. No? Okay? So, kung tayo pinatatawad ni Lord, no time for drama nga si Lord sa atin. Oh, tayo din ganon. Okay? Oh, do not waste times to wait, do not waste time to things not in line with their long-term goal. Yung ibig sabihin niyan, we only have 24 hours. Ito po, baka yung iba sa inyo hindi sumang-ayon sa akin, pero ako isi-share ko lang kung paano po ako, kung paano po ang mga top earners as my observation as well. Kapag nandito ka na sa ganitong negosyo, nakita mo na to as something na long term na gagawin mo at nag-focus ka na dito. Anong ibig sabihin nung wag ka nang gumawa ng mga ibang bagay? Example po, ako, ever since po na I am worldwide ako, bumaba man yung income ko, nagkanda utang-utang man ako, hindi po ako humanap ng sideline, hindi po ako humanap ng part-time, hindi po ako humanap ng ibang trabaho. Bakit? Kasi ang tingin ko po doon, waste of time. Instead na i-focus ko na lang sa I am worldwide para mag-improve yung estado ko sa I am worldwide, kung hahanap ako ng ibang trabaho, dinahati pa lalo yung oras ko. Di lalo kong pinatagal yung pagiging successful ko sa I am worldwide. So, yun po yung ibig sabihin nun. So, si Mentor May, makausap nyo, ganun din. Mentor Aryan, ganun din. May mga mindset kasi yung iba na pag bumababa ang income, ay hanap muna ako extra income. Mali. Kaya bumababa yung income mo kasi hindi ka pa marunong o kaya baka hindi ka pa ganun kasipag. So, ang kailangan mong gawin, kung mababa ang income mo, magsipag ka. Pangalawa, kailangan mong galingan. Gagaling ka lang pag paulit-ulit kang nare-reject. So kung nare-reject ka isang beses lang sa isang linggo, ang tagal mo bago gumaling. Nakakita ka na ba na let's say athlete, nag-swimming, once a week lang na lumangoy, naging Olympic gold medalist. Sabi ko nga bawal manggigil eh. Wait lang. Nakakita ka na nung gano'n, di ba? Hindi. So, ibig sabihin, kung gusto mong mabilis na gumaling, kailangan damihan mo yung rejections mo everyday. Gusto mong gumaling mag-training, damihan mo yung times din na nagme-mentoring ka everyday. So, instead na humanap ka ng ibang sideline, na ibang part-time, dito mo lahat i-focus para magbago yung estado mo dito na hindi mo na kailangan ng additional income. Okay? Aside from that, Um, example, hindi ka pa ganun ka-successful sa ganitong negosyo, I suggest, focus ka lang, at ito yung pinili mong career talaga, wala kang ibang trabaho, ito talaga yung ginagawa mo, wala kang negosyo, ito yung bread and butter mo, ito talaga parang kaming mga top earners, I suggest, titignan mo yung schedule mo everyday. Sa 24 hours, isulat mo, ano ba yung nangyayari sa'yo per ora? Kasi mapapansin mo dyan, tingnan mo, pustahan tayo. Pustahan? Ilang milyon, mens? Hindi, joke lang. So, ganito, isulat mo mamaya pagkatas ng training ko. Yung araw mo ngayon, ilista mo from 12 midnight to 12 midnight. Ilista mo per hour. Ano yung ginawa mo per hour?
tignan mo, meron kang makikita dyan na, uy, sayang lang tong 3 hours ko, oh, wala pala akong nagawa. Uy, meron pala akong vacant na 4 hours. Makikita mo yan. O kaya naman, busy-busy ka, pero ang gulo-gulo pala. Ang gulo-gulo pala, wala ka kasing scheduling everyday. So, sa 24 hours, kailangan ayusin mo siya. Tanggalin mo yung mga bagay na hindi nakakatulong sa long-term goal. Ano ba yung long-term goal mo? Example, ako. Nung nagsistart ako, long-term goal ko, syempre, gusto ko maging top earner. Gusto ko ng time and financial freedom. Define time and financial freedom. Time and financial freedom means even if I stop working, I still earn millions. Did it happen already? Yes. So, yun ang goal ko. Kaya nga sabi ko, nag-delayed gratification ako. Kasi hindi po ako nagbakasyon hanggat hindi ko na-hit yun. Okay? So, ngayon, nung nagsa-start ako, ang schedule ko, wala akong time para sa ibang bagay. Ano yung ibang bagay? Example, may mga friends ako before na wala sa I Am Worldwide na kahit anong talk ko, hindi sila magjo-join. Sila nagbo-birthday. Sila nagkakaroon ng family, may binyagan, may ganito, may ganyan. Lahat ng mga yon hindi ko na inattendan. Bakit? Kasi hindi na siya geared towards dun sa long-term plans ko. Mas gusto kong i-spend na lang yung time ko sa oras ko na lang sa downline o kaya sa family ko kaysa spend ko dun. So, kailangan alam mo kung ano yung long-term goals mo. Isa pa, nung nagsa-start ako, hindi muna ako nag-gym. Oo, hindi mo na. Lahat tayo gusto natin maging healthy. Pero pwede ka naman maging healthy. Alam mo kung paano nang humahataw? E di maglakad ka. Ayun ang ginawa ko. Naglakad ako sa kahabaan ng EDSA, namigay ako ng flyers. E di naging healthy ako. Nakapag 10,000 steps ka, pero namimigay ka ng flyers. Yung iba kasi, 2 hours nag-gym. Eh imagine, nag-preparation ka sa gym, tas nag-gym ka. Yung preparation mo pa after ng gym, 4 to 5 hours pa din yun. 'Di ba? So kung di ka pa naman kumikita, ako akin lang naman 'to, no? Kung di ka pa naman nakakabuo ng grupo, pwede mo munang iiwasan yung mga ganong bagay kasi pwede ka naman maging healthy sa ibang mga bagay. Kung paano mo gagawin. Aside from that, yung iba may mga hobbies. So ako tinanggal ko lahat ng hobbies ko. Ano ba yung hobbies ko? Nagpe-paint ako. Ano pa yung hobby ko? Watching TV. Watching movies. Oh, tinanggal ko po lahat 'yan. Finokus ko muna yung pag-watch ng TV, tigil muna, watch training na lang. Dati mahilig ako manood ng mga series, lahat yan kinalimutan ko. Dati mahilig ako makipag-meet up with friends, lahat yan. Kung hindi ka taga I Am Worldwide, hindi mo na kita friend na imi-meet, pero friends pa din. Yun yung mga bagay na tinanggal ko. Nag-gym ako before nung college, tinigil ko din muna. Nag-I Am Worldwide muna ako. Pagpe-paint, totally remove muna. Bakit? Kasi again, ano ba yung long-term goal ko? Kumita ako sa I Am Worldwide ng 7 digits. So, i-check mo, ano ba yung mga extracurricular activities mo? Nakakatulong ba yan sa long-term goal mo? If the answer is yes, and then go ahead. If the answer is no, and you know what to do about it. Okay? Are you guys learning? So, time is very important. Monitor your time. Check your time every day, every hour. Tignan mo saan napupunta ang bawat oras mo kasi hindi mo na yan maibabalik. Parang doktor. Pag nagpa-check up ka sa doktor, may per hour or every 30 minutes sila. Sa madaling salita, sinusulit nila yung oras. Hindi sila yung pupunta lang sa clinic, tas baliwal, ano lang, kung sino lang yung nandyan, di ba? Hindi, ang ginagawa nila, may mga naka-appointment na ahead of time. So, ganun din sa atin. I-maximize mo yung oras na kaya mo ibigay. 6 hours lang kaya mo ibigay. May pamilya ka. Itodo mo yung 6 hours. Hindi yung 6 hours, pero isang meeting ka lang a day. Okay? Ayan. Kasi po, hindi na natin mababalik ang oras natin. Kaya po, if hindi yan in line sa long-term goal mo, itigil mo na yan. Oo. Kaya ako, may mga downlines ako, sasabi ko sa kanila, halimbawa, nagwo-work pa sila. Tatanungin ko sila. Tapos hindi sila makahataw, tatanungin ko sila, hanggang kailan mo ba gusto mag-work? Nakikita mo ba yung sarili mo? 5 years from now, nag-work ka pa din? Pag ang sagot niya, syempre, mens, hindi. Oh, anong plano mong gawin sa work mo?
Hindi ko naman sila agad-agad on the spot pinagre-resign, pero binibigyan ko sila ng target na kailangan lagyan mo ng target yan. Kasi kung di mo lalagyan ng deadline yan, kung kailan ka magpo-full-time kay I Am Worldwide, you're wasting your time. Why? You cannot do two things at the same time and excel on both things. Wala pong ganun. Kailangan mo mag-focus sa isang bagay para mag-excel ka doon. Okay? Okay. Yan. So, to, medyo patapos na tayo. Emotionally stable. The bigger the team, the bigger the responsibility. May nakaano po annotation. Paano po to? Paki-off na lang, mga ments. May nag-annotate. Yan. So sa atin po, hindi pwedeng roller coaster emotions. Hindi pwedeng na nagbabacklash against people. Ibig sabihin, hindi pwede yung kapag may masamang nangyari, ibubuhos mo sa downline mo. Hindi pwede yung ganon. Kahit gaano pa kagulo ang sitwasyon, hindi mo pwedeng, may problema kasi ako eh, so ibubuhos mo. Hindi pwede ganon. Kasi iba-ibang tao yan. So, kailangan we have to learn how to manage yung ating feelings, no? So, don't waste, ano to, doesn't waste time feeling sorry for themselves. Teka, annotate. Paano ba to ma-off yung annotation? More? Mens, ano naman, disable, ayan. Paano ba to ma-delete? Mens, kayo na mag-ayos. Paki-delete po ito. Ayan. So, emotionally stable means, ang negosyo kasi natin, ano siya medyo magiging emotional ka. Bakit? Kasi tao-tao. 'Di ba? Iba-ibang klase ng tao. Yung, yung, wait lang. Ayan. So, ibang klase kasi ng tao yung hinahandle natin. So, may mga moments talaga na magka-clash or hindi magkakaintindihan. Pero hindi pwede na dahil hindi kayo magkakaintindihan, magiging emotional ka dun sa bagay na yon. Pag sinabing emotionally stable, ang mga top mentors, para ka ditong ano, hindi naman manhid. Hindi naman manhid. Pero you just know when and when you do not need to react. Kailangan alam mo, kapag merong downline na ano sa'yo, naglabas ng sama ng loob, you need to know kung kailan ka magre-react at kung hindi mo naman kailangan mag-react. Hindi lahat pinapatulan. And most of the time, kapag top mentor ka, hindi ka pwedeng pumatol. Okay? May it be sa upline or sa downline. Pero imagine a community wherein alam tong ganito. Kasi every one of us, meron tayong pinagdadaanan. Lahat tayo may bad days. So you cannot judge someone based lang dun sa araw na halimbawa, itong mentor na to, mainitin ulo nito, itong mentor na to, sama na ugali nito, hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng ganon. Kasi lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo may bad days. Kaya nga it's very important that we learn how to understand other people. And at the same time, tayo naman, kung tayo may pinagdadaanan, hindi naman pwede na ilalabas mo sa grupo mo. Hindi rin pwedeng ganun. Hindi rin pwede na, hindi mo nga nilabas sa grupo mo, hindi ka naman nila mahagilap. Bakit? You're wasting your time feeling sorry for yourself. Ay, bumaba ako sa top. Ay, nawala ako sa top. Ay, nag-away kami ni ganito. Ay, yung jowa ko, nag-break na kami. Ay, ganito. You have to be emotionally stable. Alam niyo sa mga napansin ko sa mga successful na tao, yan ang number one na master nila. Nakita niyo na ba si Mentor May na magkaroon ng ibang emosyon? Oh, mayroon kayong nakitang ibang emosyon kay Mentor May na negative? Wala. Wala kang makikita doon na ibang emosyon na negative. Never mo makikitaan ng emosyon yun na negative. 'Di ba? Top one yun eh. Ganun, lagi lang nakangiti. Oh, Mentor Cat. Si Mentor Cat, nakitaan mo na ba ng negative emotion din? Hindi mo rin makitaan yun ng wala. Ganun kasi. Ganun kasi. Kumbaga, pero hindi ibig sabihin na walang mga pinagdaanan yun. Hindi ibig sabihin na walang nangyari sa buhay nila na sobrang, ay grabe naman tong mga mentor, walang problema. Hindi, akala mo lang yun.
Magaling lang sila mag-handle. Tandaan mo, the bigger the organization, the bigger the problems. Kung ikaw nga tatlo, apat, lima pa lang downline mo, nasasabi mo na, "Ang sakit ng ulo ko dito." Nakakainis tong ganito, ganito. Oh, tatlo, lima pa lang. Imaginein mo, thousands yung downlines mo. Paano mo handle kung sa isa pa lang, hindi mo ma-handle ng tama? Sa isa pa lang, gigil na gigil ka na. Oh, hindi pa paramihin ni Lord yan. Paano paramihin ni Lord yan? Isa pa lang downline mo, nasistress ka na dahil nagpa-follow up lang ng products. Isa pa lang downline mo, nasistress ka na. Bakit? Kasi nagpapatok sa'yo. Ay. Di ba? So wala to sa DISC ha. Don't get me wrong. Kasi yung iba sinasabi, ay mens kasi S sila, ay mens kasi C sila, D kasi ako eh. S kasi ako eh, so emotional ako. Ay, hindi eh. Wala yun sa ganun. Nasa ano yun, practice. Oo, kasi ako ganyan din ako dati. Medyo mabilis uminit yung ulo ko, mabilis ako ma-stress. Nung habang tumatagal, naintindihan ko, the more pala na ma-stress ka, the more ka ma-stress. So, kailangan pala matutunan mo lang kung paano i-handle yung situation. Pag natutunan mo paano i-handle, ayun, paramihin ni Lord yung downlines mo. Hanggat di mo natututunan paano i-handle, yan, kaya di pinapadami yung downlines mo. Okay? Ang negosyo, hindi based sa emotions natin. Tama o tamang-tama? Ang negosyo, hindi yan naka-base sa nafe-feel mo. Mag-a-I am ba ako ngayon o hindi? I feel sad. Hindi, magne-Netflix ako today. Hindi ganun. Ang negosyo, hindi yan naka-base sa kung ano yung estado ng relationship ng jowa ninyo. Nag-away kami ngayon, so hindi ako makakapunta sa meeting. Sorry guys, hindi yun ganon. Wala pong negosyante kahit sa labas ng networking. Wala pong negosyante na ganon po ang pinairal at naging successful. Wala pong ganon. Kaya nga may tinatawag na commitment. Commitment, walang feelings. Okay? So, ang pag-abot mo sa pangarap mo, hindi natin kailangan dyan ang pakiramdam mo. Feel mo ba na abutin yung pangarap mo ngayon o hindi? Ganun ba ang tanong sa ni mentor? Di ba? Hindi. Commitment ang kailangan kung gusto mong abutin yung pangarap mo. Nakuha po? Okay. O, patapos na ako. Network builders doesn't know how to quit. Always wants growth. Laging next level yan. Walang ano yan. Halimbawa, ay kakahit ko lang ng ganito, hindi ayoko na muna mag-hit ng ganito, kakahit ko lang, hindi mag-hit ka ulit. Totoo yan. Hindi, mens, kaka-diamond ko lang eh. Chill muna ako. Yun na nga eh, kaka-diamond mo lang. Eh di, itodo mo, kailangan pay rank mo next month, diamond ulit. Hindi yung kaka-diamond mo lang next month, sapphire ka. 'Di ba? So, ay kakalabas ko lang ng kotse. O yun na nga, kakalabas mo lang ng kotse, humataw ka, wag kang mag-beach. Di ba yung iba, si kakalabas mo lang ng kotse, mag-out of town muna kami. Hindi. Yun na nga, kakalabas mo lang. So, to keep the momentum, one result after another. Ganun po yun. Okay? Network builders doesn't just sell. We see the bright future in a person. Yan. Para hindi ka mahirapan mag-network. Kasi yung ibang tao kaya sila nahihirapan mag-network kasi benta lang sila ng benta ng barley. Benta lang sila ng benta ng package. Hindi sila nakaka-create ng relationship. Para masabi mo na ginagawa mo ay network building, you have to create a relationship. Huwag mong jowain lahat ng downline mo, ha? Ang ibig sabihin ng create a relationship, you have a good relationship with your team. Hindi lang kayo basta friends. Close friends kayo. Nakakapagsabi sila ng problema sa'yo. Na ikaw, wag ka magsasabi ng problema sa kanila. Nako naman, batukan kita. Friends nga kami, mens, nung downline ko. Kaya nga nung na-delayed ako sa monthly, alam niya, nangutang pa nga ako sa kanya. Ay, diba? Ang sarap batukan. Hindi ganon. Sinabing friends kayo,
Kapag ikaw may problema ka, dun ka sa upline mo, hindi yung dun ka sa downline mo rin nagsabi. Yung downline mo, may karapatan siyang magsabi sa'yo kasi upline ka niya. Pero ikaw wala. Kasi responsibilidad mo na i-inspire siya, hindi i-down siya. Ha? Pagka nakarinig kayo ng downline na nagsasabi ng problema sa downline, hindi yan leader. Kaya hindi nagiging successful. Kasi ang iniisip niya lang sarili niya. Selfish. Grabe naman, dami naman sinabing masama ni Mentor Pitch. Nasabi ko lang na may story ng buhay ko. Hindi nga. Kasi you have to be responsible as a leader. And as a leader, you should look after your team. So if you're looking after your team, hindi ka pabigat. Oh, nakuha. Hindi ka pabigat para sa mga downlines mo. Oh. So, kailangan ikaw yung nagpapakita ng vision sa kanila. Ayan. Any top builder was once like you, who started with nothing but a dream and dedicated to make himself better every day. Lahat po tayo. So, yung mga nakikita nyo ngayon na top earners, ayan, sila Mentor RJ, di ba? Yung mga nakikita nyo na top earners na yan po, nag-start lang din yan katulad mo. Nag-join, nangarap, nakaramdam ng konting inggit, bakit sila ganun? Gusto ko rin yan. Yun ang tamang reaction doon. Pag nakikita mo yung mga tao sa paligid mo nagiging successful, hindi ka may inggit ha. Yung pangalawa ko sinabi, ano yun? Gusto ko rin yan. Nag-aspire lang din. Okay? So, kung ikaw, parang di mo nakikita, paano ba mangyayari sa akin yung mga nangyari sa kanila? Simple lang, mens. Ituloy-tuloy mo lang. Okay? I hope meron kayong natutunan sa akin. I hope nakapag-share ako sa inyo. And thank you so much for inviting me and praying na mas lumakas palalo ang Titans. At lalo ring lalakas ang Team MVP. 'Di ba? Lumakas tayo sa buong I Am Worldwide dahil lahat po ng success ng bawat isa, success po nating lahat. Dahil one team po tayo. Tayo po ay Team I Am Worldwide. So, yun lang. To God be all the glory. Thank you so much and God bless everyone. Back to you, Mentor Franz. Ayan, thank you so much po Mentor Peach. Ayan no, mga mentor, sobrang blessed po natin kasi kahit nakita nyo naman po, medyo sinasama ang ating mentor pero nagbigay pa rin po ng time sa bawat isa sa atin. No? Ang sarap po pakinggan ni Mentor Peach mag-training ng mga mentors, malambing pero tagos. Di ba? Sino po ba ang mga mentor? Solid ba mga mentors? Ayan. Nagti-thank you na po sa inyong mga no, sa mga comment section po natin. Yan, nag-thank you po tayo kay Mentor Peach sa time niya. So, mens, maglalambing po muna kami ng picture with you po. Ayan, mga mens, ipin ko lang po yung tag po natin, papin po si Mentor Peach. Ayan po. Tapos, bigyan po namin kayo ng 5 seconds, ha? 5 seconds para po masolo. Masolo po natin si Mentor Peach. Ayan, thank you po. Thank you, Mentor Pat. Ayan. So, picture tayo mga mentors. Ayan, i-savor niyo po yung moment na yan na makakuha ng solo. Ayan, ako din, kumuha na ako. Okay, mga mentors, gallery view po. Meron po tayong tech pero i-picture ko na din mga mens para may backup po. So, first page. Yan. Okay po. Second, para mabilis po. May backup tayo mga mentors. Ayan, para lang, safe. Thank you so much, Mentor Peach. Get well soon. We You're love you. welcome, Thank you so much men. the moment. Ayan. Thank you, Better Peach. Ayan, pang ilang page na. Ang daming naka-open ng cam. Masunurin ang Team Titans. Ayan, mga mens, mag-open po kayo ng cam. Ayan. Okay na ba, Ma'am Pat? Ayan. Miss Pat, nakuha na po. Ayan. So, I believe nakuha na mga mentors, no? Kinuhanan ko lang din yung mga naka-open ng camera para may backup po tayo pang post. Ayan. So, before po natin pakawalan si Mentor Peach, ipag-pray po muna natin siya, mga mens, para po, ayan, okay na po tayo sa picture, no? So, pag-pray po muna natin si Mentor Peach. Again, thank you so much po, Mentor Peach. So, let us close our eyes, mga men. Okay na po yung picture, mga mens. Ayan. Okay na po. Ayan po. Okay na po yung picture. Yan yung mga nakabisan. Okay po. Pray tayo, mga mentors.
Panginoon po namin Diyos, mahal ka po at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa successful na training po tonight. Ikaw na po ang bahalang gumabay sa bawat isa po sa amin. Inilalapit din po namin ang aming speaker po, Ama. Palakasin niyo po ang kanyang pangangatawan at kalusugan. Nang sa ganun po, Ama, patuloy pa pong makapagnegosyo po, Ama, makatulong po sa mga leaders niyo po, Ama, higit sa lahat, makapaglingkod din po sa iyong banal na pangalan. Marami pong salamat sa lahat po ng itinuro niya sa gabing ito, Ama. Tumimo po sana sa aming mga puso't isipan na magamit po namin sa negosyo at makapagbigay kaluguran po sa iyong banal na pangalan. Ama, dinadalangin po namin kung ano man po ang pinagpipray po sa inyo ng aming pong speaker, dinadalangin niya po sa success po ng team niya, ng MVP po, Ama, and ng Team Titans din po. Ipagkalob niyo po sa bawat isa po sa amin, lahat po namin mga hinihiling sa iyo, kung hindi man po namin ipagkakasala, at nangako po kami, Ama, yung success, yung breakthrough na makukuha po namin dito sa aming ginagawang negosyo, hindi po kami makakalimot sa pagtawag po sa iyo. Ikaw na po ang bahala sa bawat isa po sa amin. Ingatan niyo po kami, Ama, at ilayo po sa anumang uri ng kapahamakan, sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Again, thank you so much, Mentor Peach, and pwede po kayong mag-unmute and mag-thank you po sa ating pong speaker for tonight. Thank you po, Peach. Thank you so much po. Yan, di po ata sila makapag-unmute. Pwede na po kayong mag-unmute. Thank you so much, Mentor. Thank you so much, Mentor Peach. Thank you, Mentor. Thank you so much.